Check. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning worship service. Dito sa Jesus Christ Baptist Church at ating patuloy na minuluwalhati ang pangalan ng Diyos at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay makapagsama-sama not just to fellowship but also mainly to worship God. And welcome po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And ilan ho mo ng mga announcements and reminders and greetings para ho sa ating mga kapatiran ho dito sa JCBC. Una ay belated happy birthday kay Sister Pauline Mamaril noong April 25. So belated happy birthday po. And then ngayon naman mismong Sunday na ito, no, April 27, si Sister Sheila Velasco Ruiz, ang isa ho sa mga daughters ni Brother Danny at Sister Marie Velasco. May 1 naman, Sister Casey Lopez. Sister Casey, kung kayo ay nakatunghay online from all the way from UAE, ay advance happy birthday. May 1 also, si Eunice. Si Ate Eunice, happy birthday kay Ate Eunice. May 1, mag-iilang taon ka na? Magto-12. Okay, magto-12 years old. And then May 3, tatahitahimik si Brother Lance. Pero May 3, advance happy birthday, Brother Lance. Ayan. And then kasabay niya si Brother Wilmer Saragrosa. Si Brother Wilmer, pakipaabot na lamang po ang pagbati natin kay Brother Wilmer. And then sa April 28 naman po ay anniversary ni Brother Danny at Sister Marie Velasco. By the way, wala ho sila ngayon, ang buong Velasco family. Sila ay naimbitahan sa anniversary ng dati nilang church and they gave time para ho sila ay maka-attend ho doon. So again, ay purihin ng Panginoon sa ating mga kapatiran. Advance happy birthday, belated happy birthday, and advance happy anniversary po. Ilan ho mo ng mga announcements para ho sa ating mga, primarily sa mga young people. Mamaya ho, mga young people, lalo na sa mga sasama sa youth camp, kailangan kayong kasama sa ating Joy Fellowship mamaya. 12:30 po yan ng hapon, just to update and to have some fellowship and devotion. Mamaya po yan, 12:30. So please make plans as we have said doon sa ating GC. At dito rin kayo kumain. Kung problema nyo ang ulam at kanin at ilan lang kayo, sagot na namin kayo, meron ho tayo extra ho dyan. So kung yun lamang ang magdudulot upang kayo di maka-attend, please be here at gagawan ho natin yan ng paraan. And then also yung ating ukay-ukay for a cause, at nakakatipod na ho tayo at sisimulan natin next Sunday po yan. At magpepresyohan ho yan ng ating mga young people and magsisimula na. Actually meron ng ilang mga nauna eh. Meron na ilang mga nauna pero officially magsisimula next Sunday. So I hope na nagdala na ho tayo. Pwede pa rin magdala all throughout this week. Kung gusto nyo ihabol, gusto nyo idaan dito sa church, just message me para ma-receive po natin. And then yung mga fundraising ng ating mga young people, i-announce natin yan next Sunday. And then also magkakaroon din ho tayo ng mabilis na church meeting, church business meeting mamaya pagkatapos ho ng ating worship service. So yun lamang ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba at para ho tayo ay maging handa. Diyan ay magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin ng tulong gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang ma-prepare tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, tunay, Ikaw ang may lalang ng lahat ng bagay, Ikaw ang soberano. At gayon din, Ikaw rin, Panginoon, ang nagsusustento. Hindi lamang, Panginoon, sa mga malalaking iyong nilikha, kundi maging sa maliliit. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang susustento sa amin ng buhay, kalakasan, maging ang aming hininga ngayon, Panginoon, ay galing sa iyo. At Lord, lalo itong nagiging napakatingkad sapagkat alam namin na bawat isa sa amin na hindi karapat-dapat
sa anumang biyaya, sa anumang mabuti o sa anumang maganda. Pero narito, O Diyos, patuloy mong pinagkakaloob. Patuloy naming nalalasahan, nakikita, natitikman, tunay ang kabutihan mo. Kaya, O Diyos, karapat-dapat ka lamang purihin, karapat-dapat ka lamang sambahin, lalo na sa katotohanan na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang magbayad sa krus ng aming mga kasalanan at muling nabuhay upang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tunay nga na magkamit ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At Lord, sa panahon na ito ng aming pagsamba, tulungan mo kami, O Diyos. Tunay kami ay mahina. We are prone to wonder. Napakadali namin na mag-isip ng ibang mga bagay. Igapos mo kami, Panginoon. Ituon mo ang aming pansin sa iyo lamang, sa iyong mga katotohanan, sa iyong salita, na sa aming pananalangin, sa aming pag-aawitan, O Diyos, ay maging engaged kami na tunay ngang purihin ka at magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na pag-aawit na kasama ang aming kaisipan na minumuni ang mga katotohanan na laman-laman ng mga awitin. Sa aming pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob at maging sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, nawa lalo ka naming makilala, Panginoon, at lalo kaming magpailalim sa otoridad ng iyong mga katotohanan. Ama, muli, aming hinihiling sa sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, maawa ka, Panginoon. Ikaw lamang ang may kakayahan na magbukas ng puso, ng bukas ng mga mata upang manampalataya kay Kristo. At gayon din sa iyong mga mananampalataya na naririto, O Diyos, ikaw po nawang patuloy na gumabay, mag-ingat, magturo, patuloy mo kaming baguhin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At gayon din, Panginoon, alam mo rin ang kalagayan ng iba naming mga kapatiran na nahandon ng karamdaman. Lord, we remember to you ang aming kapatid na si Brother Dave. Salamat sa iyong biyaya na patuloy na sumasagana sa kanya. Amin din pong inaalala sa iyo, Panginoon, ang si Tatay Arsing, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kanyang may bahay at ang kanilang buong pamilya. Mahabag ka, Panginoon, at patuloy ka pong mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Ganun sila na ipasing, Panginoon, papanaming mga kapatiran, O Diyos, muli, alam namin na higit sa amin, ikaw ang perpektong nakakaalam, hindi lamang ng pisikal at material na kalagayan, maging mga spiritual na pangangailangan. O Diyos, nawa maawa ka. At muli, sa aming pagsamba, tulungan mo po kami, tulungan mo po ako bilang tagapanguna, tulungan mo po ang bawat isa, at nawa, O Diyos, ikaw ang maluwalhati. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin The Church's One Foundation. The church has one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is His new creation by water and the word. From heaven came and suffered to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one word, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace due. Mid toil and tribulation, and tumult of her heart, she waits the consummation of His forevermore, till with the vision glorious her longing eyes are blessed.
ways that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Tayo po'y martil lang tayo para po sa ating pagkakalo. Magandang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Para sa ating mga talatang basehan sa ating pagkakaloob, ating basahin sa magmumula po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 sa Tagalog. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi ng hinayang o napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo na masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangailangan sa tuwina. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, patuloy ka po namin pinupurihan, pinapasalamatan, Panginoon. Dakila mong pangalan, Ikaw ang Diyos na banal. Sa iyo, Panginoon, ay walang makikitang kasalanan. Nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, higit sa awa niyo po sa aming mga makasalanan. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Patuloy niyo po kaming kinakahabagan. At ang bawat isa ay nagpapaumaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon. Patuloy niyo po kaming linisin ng iyong banal mong dugo. Ikaw lamang, Panginoon, may kakayahan na magpatawad ng aming mga kasalanan. O Diyos, pinapasalamatan ka namin higit na kayo po yung nag-ingat sa amin na makapunta dito sa panambahang ito upang purihin, dakilain ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tumangha-mangha ang iyong kaligtasan at awa sa amin, Panginoong Diyos. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang gawain ito sa umagang ito, maging sa pagkakaloob, maging sa pangaral ng iyong salita, maging sa pag-aawitan, Panginoon, ikaw po ang siyang maluwalhati. At maging sa aming pagkakaloob, Panginoong Diyos, patuloy niyo pong saliksikin ang aming mga puso at isipan, maging ang mga motibo namin sa pagbibigay sa iyo. Turuan niyo po kami na magalak, Panginoon, sa aming pagkakaloob dahil ikaw ang unang nagkaloob sa amin, Panginoong Diyos. Ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang nagligtas sa aming mga makasalanan. Panginoong Diyos, higit kayo po yung magturo sa amin, Panginoon, na maging mabuting katiwala, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin. Material man ito, maging sa spiritual, Panginoon, magamit po namin ito sa ikakaluwalhati ng iyong banal mong pangalan. Panginoong Diyos, maraming salamat na kayo po yung nagbibigay sa amin ng lakas sa pagtatrabaho. Kayo po yung nagbibigay sa aming karunungan, Panginoon, sa pagnenegosyo at sa trabaho, Panginoon. At higit kayo po yung nag-iingat sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay buhat sa iyo. At patuloy po kami nagpapasalamat sa mga bagay na ito, Panginoong Diyos. At sa lahat ng malilikom na salapi, Panginoong Diyos, magamit po ito, Panginoon, sa pinakamainam na gawain, sa ikakalawak na iyong ebanghelyo. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga salaping ito, Panginoon, na magamit sa panambahang ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, maging sa paghayag ng mabuting balita sa araw na ito. Patuloy niyo pong bigyan ng bawat isa ng pandinig, Panginoon. Maunawaan po namin ito sa pamamagitan ng iyong banal mo Espiritu. Maging sa aming mga ngaral, Panginoon, patuloy pong pagkalooban ng karunungan na nagbumula sa iyo. Na ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita sa araw na ito. O Diyos, mahabag ka, Panginoon, maging sa mga tao na wala pa po sa pananampalataya. Panginoon, magligtas ka. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Kahabagan niyo po kami ng mga makasalanan na nangangailangan ng awat at ng iyong biyaya, Panginoong Diyos. Ikaw po ang maluwalhati sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon.
tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, All Creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and make us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all things their Creator bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He shall return in power to reign. Heaven and earth will join to sing. Oh, praise Him, hallelujah. Then who shall fall on bended knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Sumatin nawa ang kapayapaan at habag ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita mula po sa aklat ng Romans, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 7. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay tinalaga ng Diyos. Kaya ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan ng kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagpapadala niya ng tabak. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi. Sapagkat sa gayon ding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay may mga lingkod ng Diyos na patuloy sa pangangasiwa sa mga bagay na ito.
Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Amen. Pagpalain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And as I've said ho kanina, ay higit sa malamang marami ho sa inyo ang nakakaalam ng aming pamilya, kasama ang aking ina at ama at maging ang aking kapatid at aking bayaw, ang Oliveros family, ay nagpunta last week sa Bohol. And we took the airplane patungo doon at isang airplane din papunta, airplane din pabalik. At isa sa mga maobserbahan natin kapag sumasakay tayo sa eroplano, sa sinumang nakasakay na ng eroplano, ay merong mga tao na nag-a-assist doon sa loob ng eroplano. At ang tawag sa kanila, it's either flight attendants or flight stewardess. Pag lalaki, flight steward, hindi ko sure. Pero mas na lamang ang tawag ngayon ay mga flight attendants. At kung maaaring hindi nyo nalaman, kung hindi man lahat, kung hindi marami ang mga kumpanya ng eroplano or airline companies, ang merong minimum height requirement sa sinumang babae na gugustuhin maging flight attendant. At sang-ayon sa aking na-research, ang minimum height requirement ng isang gustong mag-flight attendant ay 5'3". Kung ikaw ay mas mababa sa 5'3", ay kung hindi man mababa ang tsansa, ay baka wala kang tsansang matanggap sa trabaho na yon. Well, bakit? Bakit kailangang 5'3" pataas? Well, sapagkat isa sa mga tungkulin ng mga tao na ito, ng mga flight attendant, ay tulungan ang mga sumasakay sa eroplano na i-load at i-unload yung kanilang mga carry-on baggages sa mga tinatawag na overhead compartment. Siguro kung nakasakay na kayo ng bus, minsan may mga ganun sa mga bus, merong lagayan ng gamit sa taas. At kung ikaw ay hindi pinalad ng medyo mataas-taas na stature, ay malaking challenge sa iyo. At higit sa malamang, tatawagin mo yung katabi mo, kuya palagay naman, cannot be reached. So again, ay kailangan yun at trabaho nila yun. At kung sila ay masyadong mababa o hindi matangkad, ay sila pa mismo ang mga ngailangan ng tulong o hindi nila magagawa ang partikular na gawain na yun ng epektibo. Kaya ko pinoint out ito ay ganun din o may mga pagkakataon na ang duty ay nagbibigay sa atin ng idea ng qualifications. Ang duty nila ay ito, therefore, isa sa mga qualifications nila ay ganito, dapat ang kanilang height. Now, I say this because in a matter of more than 2 weeks ay tayo ay pupunta sa mga botohan at magkakas ng ating boto. At kung hindi malinaw sa atin ang binigay na duty ng Diyos sa mga tinatawag na public servants or namumuno sa ating bansa or mga political leaders, now maaaring we end up na ibase ang ating boto sa mga totally unwise or even ungodly standards. So isa sa mga kaparaanan para tayo makaboto ng tama at maging masabi nating makadiyos ang ating pagboto at matalino ang ating pagboto, ay kailangan nating unawain sang-ayon sa salita ng Diyos, ano ba ang duties? Ano ba ang katungkulan? Ano ba ang trabaho na ibinigay ng Diyos particularly sa mga political leaders or government officials? At dito ho sa passage nating binasa sa Romans 13 verses 1 to 7 ay nagsaysay si Apostol Pablo at mula dito sa mga talatang ito this Sunday hanggang next Sunday ay we will extract informations na maaaring gumabay sa atin kung paano at sino at ano magiging mga batayan natin na ikukonsidera na hopefully hindi lang kung sino yung sikat, hindi lang kung sino yung magaling sumayaw at hindi lang kung sino yung nangangako ng lahat ng libre. Isang tanong, yun ba ang trabaho ng government? Magbigay ng lahat ng libre? At minsan tayo, kung hindi tayo nagiging maingat, yun ang basihan natin. Well, ang daming libre.
wala hong libre. Saan nila kukunin? At kung ang government ang nagpapaaral sa iyo, nagpapakain sa iyo, nagbibigay sa iyo ng lahat ng bagay, well, sinong may-ari sa iyo sa bandang huli? So kailangan ho nating maging maingat at kailangan nating maging matalino. At higit sa lahat mga kapatid, dahil tayo yung mga Kristiyano, kailangan nating maging makadiyos. Pagdating, maging sa pagkakas ng ating mga balota. Hopefully, hindi lang dahil kamag-anak o meron tayong pinupuntiriyang pakinabang, ayun na ang magiging dahilan. So tayo ho, bago tayo magpatuloy, ay nais kong saysayin muna ang ating pinakamensahe at ito yun. As recipients of God's saving mercies, believers must submit to government authorities who are God-ordained ministers with the primary duty of protecting and propagating righteousness and deterring and punishing evil. Bilang mga tumanggap ng mga nagliligtas na kahabagan ng Diyos, ang mga mananampalataya ay kailangang magpasakop sa mga otoridad ng gobyerno na inordina ng Diyos bilang mga lingkod na may pangunahing katungkulan na protektahan at ipalaganap ang katwiran at pigilan at parusahan ang mga gumagawa ng masama. Bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, naming Ama sa langit, kailangan namin, Panginoon, ng katotohanan, ng karunungan mula sa iyo. O Diyos, sa maraming pagkakataon, ang paksa ng politika ay sensitibo sa marami. And there are families and even churches na nahahati dahil sa usapan na ito. Tulungan mo nawa kaming magkaisa sa iyong katotohanan. Tulungan mo nawa kaming magkaisa sa pagsunod sa iyong kalooban. Tulungan mo nawa kaming magkaisa sa pagmamahal sa iyo, sa Ebanghelyo, sa aming Panginoong Hesukristo. At mula dito, O Diyos, ay mag-ugat, Panginoon, na kami ay maging matalino at maging makadiyos, maging sa aming pagboto. At sino man, Panginoon, ang aloobin mo na manalo, ay nawa, Panginoon, ay masumpungan kami bilang mga Kristiyano na nagpapasakop sa gobyerno na iyong inilagay. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas, kami ang maibaba, at lalo't higit, Panginoon, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng ito ay aming hiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay bilang mga tumanggap, muli, napakahalaga na sa atin hong paghahanda ng ating pag-aaral na ito ay alalahanin natin saan ba tayo galing. Nasa Romans chapter 13 tayo, galing tayo sa Romans chapter 12 at ang sabi at paalala sa atin ni Apostol Pablo bilang mga tumanggap ng kaligtasan ay bahagi ito ng aplikasyon. Bilang Kristiyano, ano ngayon ang ating relationship sa government? Bilang mga tumanggap ng mga nagliligtas na kahabagan ng saving mercies of God, bilang sinabihan ng Bible na we must not conform to this world, but be transformed. At ang transformation na yun is through the renewing of our minds. At kinakailangan ng ating kaisipan ay magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng mga katotohanan ng Diyos upang ito ay magkaroon ng aplikasyon sa ating mga praktikal na mga buhay, araw-araw, at oo nga, maging sa ating pagboto. So let us go back to these two very important passages or verses, Romans chapter 12, verse 1 and verse number 2. Let's read it again. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. And by the way, ang title ho, kung lalagyan ko ng titulo, ang ating pag-aaral ay ito, a living sacrifice and the human government. At lagi kong gustong ipaalala sa atin, yun ngayon yung ating hong kalalagayan. Yun ngayon yung ating characteristic. We are living sacrifices to God. At bilang mga buhay na hain sa Panginoon, we must offer our bodies a living sacrifices, wholly acceptable to God, which is our reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is as good and acceptable and perfect will of God. Yun ang goal natin. Magawa yung pleasing sa Panginoon. Magawa yung good sa harapan ng Diyos. Magawa yung kalooban ng Diyos. At nakita natin ito na bilang mga buhay na hain ay kailangan tayo ay mamuhay as committed, serious members of the church.
using our God-given gifts sa loob ng iglesia. And then also, we must have a godly relationship with our fellow men. Paano tayo maglilingkod? We must serve with love. And also, we must, napag-aralan natin last Sunday, we must overcome evil with good. Kapag tayo ay habang tayo bilang mga haing buhay, bilang mga niligtas ng Panginoon, sa mundong ito ay namumuhay tayo at merong mga magkakagawa sa atin ng masama, merong magkakasala sa atin, ang utos sa atin ng Panginoon is to overcome evil with good. Let's just be reminded dun sa huling 3 talata na ating pinag-aralan 2 Lord's Sundays ago and last Sunday. Ang sabi sa verse 19, "Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head." Again, let this just be reminded na yung heaping coals of fire ay sumisimbolo ito sa repentance. Na yung paggawa natin ng mabuti dun sa gumawa sa atin ng masama, hopefully ay maging instrumento ng Panginoon upang tawagin sila sa pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. It is evangelistic. Overcoming evil with good is evangelistic. At sabi sa verse 21, "Be not overcome of evil, but overcome evil with good." So from the church life to our daily interaction with others, even doon sa mga tao na maaaring gumawa sa atin ng masama at ngayon, bilang mga tumanggap ng nagliligtas na biyaya at kahabagan ng Diyos, paano tayo naman ang relasyon natin sa gobyerno? Sa gobyerno ng tao. So anong approach ang gagawin natin? We will look at the truths laid out sa passage na ito, verses 1 to 7. Titignan natin ang mga katotohanan, naalamin natin ang katotohanan ng Panginoon, and then mag-extract nga tayo, as I've said, ng mga prinsipyo na kung saan maaari at dapat gumabay sa atin para sa ating matalino at makadiyos na pagboto. So puntahan natin ang Romans 13 verse number 1. And admittedly, at sabi rin ng ilang mga theologians and Bible teachers, ang verse number 1 and 2 ay medyo hebigat. Matindi ang dating. Ang sabi sa verse 1, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God." So ito ang imperative statement. That means ito yung utos sa mga mananampalataya. Let every soul be subject unto the higher powers. At again, hindi lamang ito utos sa mga mananampalataya, utos ito ng Diyos sa lahat ng tao. Every soul. Ito'y lahat ng tao, and also, syempre, kasama maging ang mga Kristiyano. At ano daw ang kailangan gawin? Let us be subject. Ibig sabihin, doon yung pagsasubordinate natin, to render obedience, to submit oneself. Nandun yung pagpapailalim, pag-recognize na merong kapangyarihan na mas mataas na kailangan natin na magpailalim. Well, sino itong higher powers? Sa ESV version, sa English Standard Version, sa Romans 13 verse 1, ang pagkakasabi ito, "Let every person be subject to the governing authorities." So ang binibigyan ng diin dito, in the context of this passage, is none other than, again, political leaders, mga gobyerno na nangunguna kung nasaan man tayo. The believers, and just for us to have an idea ng impact nito sa original na sinusulatan ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya na sinusulatan ni Apostol Pablo ay kakaiba ang kalagayan sa atin. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay inilagay ng Diyos sa kanyang providensya sa isang republikang bansa na kung saan gumagana ang demokratikong kaparaanan ng pagboboto, pag-elect ng mga namumuno. Just try to imagine sino yung sinusulatan ni Apostol Pablo. Mga Kristiyano saan? Sa Rome. At ano ang uri ng government na meron ang Rome noon? Well, it is an empire. Ito'y pinangungunahan ng isang emperador
The first century Roman Empire was governed by an emperor. Yes, officially, ang kanilang government was a republic. Meron silang mga senador. Nevertheless, it is almost a functioning monarchy or functioning dictatorial government. Na ang main seat ng power ay nasa emperador. Hindi pag sinabi ng hari, kundi pag sinabi ng emperor. As we have said, yes, meron silang senado, pero madalas ito'y composed ng mga mayayaman at may impluwensyang mga citizens at hindi rin naman sila binoto ng mga tao. Yes, meron sa Roman government na konting botohan, pero lahat ng mga botohan na ito ay nandun sa mga mabababang mga opisyal ng mga lugar. Nevertheless, ang kapangyarihan ay nakakonsentrate sa iisang tao, and that is none other than the emperor. At kung meron tayong kahit kaunti mang kaalaman sa history ng Roman Empire, ay masasabi natin na napakadaming mga emperors na hindi maganda ang patakbo. Nevertheless, sa kabila ng iyon, ang sabi pa rin ni Apostol Pablo, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. So, ang punto ho ay ito, nais ko sabihin, whatever the form of the government is, kahit monarchy pa yan, republic, democratic, or even, it's a dictatorship. The primary stance ng mga mananampalataya is the stance of submission. Ito ang pangunahin nating obligasyon sa gobyerno na inilagay ng Panginoon at kung saan tayo inilagay ng Diyos. It is the primary stance of the believers to submit to the higher powers. Ang bawat Kristiyano, anuman ang forma ng gobyerno na kung saan man siya namumuhay, is under the command from the Lord to maintain proper and useful submission to the government. Ito ang utos, malinaw na utos sa atin ng Panginoon. And as I've said, kukuha tayo ng ilang mga prinsipyo o principles para makatulong sa ating pagboto, and just to apply, as we have said kanina, ay tayo ay inalaw ng Diyos sa providensya niya na nasa isang bansa na mayroong demokratikong kaparaanan ng election. But one of the primary considerations ng mga mananampalataya na kailangan nilang ikonsidera sa kanilang pagboto ay ito ba ay isang otoridad, ang iboboto ko ba ay isang otoridad na willing akong magpasakop. Walang iniwan yan sa pag-aasawa. Yes, magkaiba, pero merong pagkakahalintulad. Hindi mo lamang boyfriend o girlfriend yan. Iko-consider mo bilang isang babae, ito bang lalaking ito ay willing akong magpasakop sa kanya habang buhay, sapagkat ang sabi ng Diyos ay, wives, submit to your husbands. So narito ang mga politiko na nangunguha ng ating boto. Ay isa sa mga ikukonsidera natin, will be magiging willing ba tayo na magpasakop sa iboboto natin? Hindi magaling siyang artista Well, willing ka bang magpasakop sa magaling na artista? Hindi, magaling siya sa boxing Well, willing ka bang magpasakop sa magaling sa boxing? Hindi, Brother Paul, magaling siya magpatawa. Well, willing ka bang magpasakop sa magaling magpatawa? Hindi, Brother Paul, siya leader ng relihiyon na may patong-patong na kaso. Well, gusto mo bang magpasakop doon? Again, tayo inuutusan ng Biblia na magpasakop. At isa ito sa ikukonsidera natin. Yung iitiman natin na pangalan ay sinasabi natin, willing ako magpasakop dito. Sapagkat yun ang ating unang obligasyon at ang Diyos ang nag-utos sa atin. At pagkatapos sabihin ito ni Apostol Pablo,
So this will push us to consider, particularly lalo na yung moral standing ng mga politiko na ito. Yes, we do not have personal knowledge kung sino sila at anong uri ng pagkatao nila. Pero isang maaari at magandang gawin natin ay ikonsidera ano ba ang mga plataforma nila. Ano bang mga balakin nila? Ano ba ang kanilang mga mitihiin? Bakit sila tumatakbo? Ano ba ang mga ideolohiya nila? Ano ba ang track record nila? Muli mga kababayan tuloy, mga kapatid, at also mga kababayan ko, nais kong malaman niyo na ang Pilipino ay walang magandang track record sapagkat kahit ang mga politikong na-convict na kriminal ay binoboto pa rin. Again mga kapatid, maging maingat at makadiyos tayo. Bakit? Ang obligasyon natin ay magpasa sa kanila. Convicted na corrupt, tapos iboboto mo, magpapasakop ka sa kanya? Again, this is a very good and important na prinsipyo na kailangang i-apply. Ang plataforma man nila ay nagsusulong ng mga tama at maayos na mga bagay. As we will see next Sunday, hindi pa ngayon, pero next Sunday, ang pangunahing trabaho ng gobyerno ay ito, i-promote ang kabutihan, protektahan at i-promote ang kabutihan, pigilan at parusahan ng masama. At kapag tumatakbo sa opisina, ay baligtad. Ipopromote ang kasalanan at paparusahan ng kabutihan. Mag-isip-isip tayo. Kapag ipopromote ang LGBT, kapag gagawing masama ang pangangaral ng katotohanan, maging maingat ho tayo sa bagay na ito. Muli, ang kanilang katungkulan na binigay ng Diyos ay dapat mag-inform sa atin sino dapat at sinong pinakawastong makakagawa o makakatupad ng trabaho na ito. Now, nagbigay si Apostol Pablo, yung iba sabi 7, 6, or maybe 5 reasons why should believers submit. Bakit ba ang mga mananampalataya ay dapat magpasakop? At binigay ni Apostol Pablo sa verse number 1, balik tayo sa Romans 13 verse 1, let every soul be subject unto the higher powers. Why? For there is no power but of God. Muli, yung power dito, ibig sabihin ay authority. There's no authority but of God. No matter what form it takes, no human government at any time in history, at any place on earth has ever existed or will ever exist apart from the sovereign authority of God. Ano man ang uri ng gobyerno, kailanman, saan man, walang government na mag-e-exist na hiwalay sa soberanong otoridad ng Panginoon because all power belongs to God. Sabi ng Psalm 62 verse 11, God hath spoken once, twice have I heard this, that power, authority, power belongeth unto God. Amen. Therefore, ito ang katotohanan. This means, listen, the authority of the state, ang otoridad ng Estado, ang otoridad ng gobyerno, ang otoridad ng sinumang mananalo, is only a delegated authority and not an absolute authority. Sila man ay binoto ng taong bayan, wala silang unli power. Hindi sila ang soberano. Ito ay isang kapangyarihan o otoridad na ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Panginoon at bilang mga pinagkatiwalaan ng otoridad ng Diyos, kailangan nilang maging tapat. Natupdin ang kanilang katungkulan na ibinigay ng Diyos. Muli, binibigyan ko ng diin yung katungkulan na ibinigay ng Diyos. At kung merong
mag-i-stay sa atin na pangunahing konsiderasyon sinong ating iboboto, kailangan natin konsidera ano ba ang katungkulan na iniatang ng Diyos. Hindi kung sino yung magbibigay sa atin ng pinakamaraming benepisyo. Again, maitutulad natin ito sa parental authority. Ephesians chapter 6 verse 1, ang sabi, children, obey your parents, what? In the Lord, for it is right. Inutusan ng Diyos sa mga anak na magpasakop, magpailalim, sumunod sa kanilang mga magulang. Sapagkat ito ang tama, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with the promise. So ini-stress natin every time na pinapangaral ito, children, obey your parents, and there's the stress sa sinabi, in the Lord. Why? Because we recognize na ang otoridad ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi absolute authority but also a delegated authority. Therefore, listen, parents, listen, hindi tayo malaya na palakihin ang ating mga anak sa paraan lang natin na gusto natin. Obligasyon ng magulang na maging tapat sa nagbigay sa kanya ng otoridad na magpalaki sa anak. At gayon din naman, ang mga nasa gobyerno, obligasyon nilang maging tapat sa nagbigay sa kanila, nag-delegate sa kanila ng otoridad. So therefore, isang malaking konsiderasyon kung sakali man ay yun bang ating bibigyan ng boto ay may pagkilala man lang ba sa Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan. The same is true with civil authorities. Anything in the direction given directions given by authority that is manifestly not from God shows that the authority has exceeded its lawful function. Ibig sabihin, anuman ang pinapagawa ng otoridad, halimbawa, nag-utos ang presidente o nag-utos ang vice-presidente o nag-utos ang Supreme Court o ng Senado ng anuman na hiwalay sa katotohanan at kalooban ng Panginoon, we are not bound to obey or to submit to them. Muli, mga kapatid, malinaw sa salita ng Diyos, believers must submit. Pero malinaw din sa salita ng Diyos na may mga pagkakataon na ang mga mananampalataya ay hindi nagpailalim. Let me just give 3 example. One ay yung midwives. Naalala yung midwives, yung mga ano to? Kumadrona. Hindi yung party list, ha? Yung nung panahon ng nasa Egypt, ang sabi ng Pharaoh, kapag nanganak ang Hudyo, pag lalaki, patayin. Pag babae, buhayin. Anong utos yun ng Pharaoh? Utos yun ng authority. Pero nung ginawa ng mga midwives, hindi nila sinunod. Isa pang halimbawa ay sa Book of Daniel ay si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Nagbigay ng utos ang emperador o ang hari. Pag tumunog ang mga tugtugin, kayo ay magpapatira pa doon sa statwa, doon sa rebuldong itinayo ng hari. Anong ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego? Sumunod ba sila? Hindi, because it is against the clear command of God. Or isa pa, si Daniel mismo. Nag-utos ang hari sa tulak ng mga political enemies ni Daniel na sinumang mananalangin sa ibang Diyos, liban sa Diyos na ginawa ni King Nebuchadnezzar ay itatapon sa lion's den. Anong ginawa ni Daniel? Nanalangin, bukas pa ang bintana. Why? Sapagkat ang utos ng Diyos ay higit sa utos ng anumang gobyerno. And alam ko, naglalaro sa inyong isipan yung sagot ni Pedro nung sila'y pinagbabawalan na mangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi niya, we ought to obey God rather than men. So yes, ang primary stance ng mga mananampalataya, anuman ang forma ng gobyerno, is to submit. Pero kapag ang gobyerno na ito, anuman ang forma nito, ay humihiwalay sa Diyos, ang kailangang gawin ng mananampalataya ay magpasakop sa Diyos. So kapag ang gobyerno ay lumalagpas na sa function nito, na primary
protektahan ng mabuti, ipromote at protektahan ng kabutihan, pigilan at parusahan ng masama, sila ay lumalagpas na sa obligasyon na ibinigay ng Diyos. At hindi kinakailangang magpasakop ng Kristiyano. For example, halimbawa, huwag naman mangyari na sa Pilipinas gawing legal na ang pagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. At yung mga binigyan ng lisensya ng gobyerno na mag-officiate ng kasal ay pipilitin at obligahin na ikasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Mga kapatid, doon darating, we ought to obey God rather than men. Pero kapag ang gobyerno naman ay nag-utos sa atin ng mga tama at mabuting gawain, anong obligasyon natin? Obligasyon nating magpasakop. Obligasyon natin na sumunod. Anong sabi dito ng salita ng Panginoon sa Romans 13 verse 1? For there is no power but of God. Walang ibang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Therefore, ang kapangyarihan na ito ay galing sa Panginoon. Another truth na i-consider natin ay itong katotohanan na ito. Yes, lahat ng kapangyarihan ay galing sa Panginoon. Ano man ang forma ng gobyerno ay galing ito sa Panginoon. But also, narito ang katotohanan, we live in a fallen world. Tayo namumuhay sa isang mundo na apektado ng kasalanan. Nandito ang infected ng kasalanan at affected ng kasalanan. Ngunit ang Diyos sa kanyang karunungan at soberanong kalooban, He has allowed vast and limited reign. Meron siyang pinahintulutan niya ang malawak pero limitadong paghahari ni Satanas. So much so na tinawag si Satanas sa mundong ito na ano? Siya ang Diyos ng sanlibutang ito. At si Satanas bilang Diyos ng sanlibutang ito ay nag-ooperate in many ways at isa sa mga kaparaan ang ginagamit niya ay even ng civil governments para i-promote ang kasamaan, sikilin ng ebanghelyo at pagsamba sa Panginoon. Pag tinignan natin ang lumang tipan, maging sa book of Isaiah and sa book of Ezekiel, there are times na closely related si Satanas ay identified with the kings of nations. So maaaring ang ating kaaway na dyablo ay involved sa mga very ungodly. Could you imagine yung legalization ng abortion? Na kung saan sa Amerika ay pinapatay, listen, ang 3,000 sanggol araw-araw. Times 365. Milyong sanggol. Is it not demonic? So yes, nandun ang katotohanan na tayo bilang mga Kristiyano ay kailangan magpasakop sa gobyerno. Pero kailangan din nating kilalanin ng ang kapangyarihan ng gobyerno na ito is a delegated authority. Not only that, na ang mga gobyerno na ito ay maaaring impluwensyado mismo ni Satanas. At dito, bilang mga Kristiyano, tayo ay kailangang maging maingat. Ang hindi natin dapat isipin, sangayon sa salita ng Panginoon, ang hindi natin dapat isipin ay ang hindi dapat mangyari sa atin, may kaisipan tayo na ang gobyerno ay kaaway. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, basahin natin sa verse number 2. Verse number 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are what? Ordained of God. So kung meron kang thinking na ang gobyerno ay kaaway, well, the power that God ordained ay sinasabi mong kaaway. Hindi natin sinasabing isipin nating perpekto. May problema. Pero kailangan nating kilalanin na ito ay kapangyarihan na inilagay ng Diyos. Ito ay kapangyarihan na itinakda ng Diyos. Yun yung naalala sa Acts chapter 17, nangaral si Apostol Pablo. Ang sabi niya, puntahan natin sa Acts 17 verse 24.
Acts 17 verse number 24. God made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worshipped with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Verse 26, and hath made of one blood what? All nations of men. Who made all nations of men? God. For to dwell on the face of the earth, and what? Hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Even the existence, yung pag-iral ng mga empires and kingdoms, God determined their times. Hanggang saan aabot ang Roman Empire, Babylonian or Assyrian Empire, whatever empire or kingdom, God had determined their boundaries. Ang lahat ng ito, ang Diyos ang nagtakda, ang Diyos ang soberano. So ang Diyos ay gumagamit ng mga imperyo, mga kaharian at mga bansa ng sanlibutan ito at maging yung mga namumuno sa kanila upang i-accomplish, listen, ang dinetermina ng Diyos. Kung alam niyo ang history, there are Mongols and there are Assyrians and there are Babylonians kung saan they went on conquering, and listen, they were very violent. Pero sila ay instrumento ng Diyos para mangyari yung itinakda niya. Hanggang dito lang, hanggang sa panahon lang na ganun, at hindi lalagpas doon. Balik tayo sa verse number 1. Romans 13 verse 1. That every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, but the powers that be are ordained of God. Maaaring pagkatapos ng eleksyon sa May 12 ay hindi manalo yung ating binoto. Pero guess what? Ang malalagay ay yung tinakda ng Diyos. Maaaring hindi yung nakatupo ang ating binoto, pero ang katotohanan na kailangan nating harapin, the powers that be are ordained of God. Din na ito ng Panginoon. Pinakinggan ko ng sandali si John MacArthur mula sa verse na ito. Ang sabi niya pa nga ay, paano man dumating yung kapangyarihan na yon, be it through monarchical succession, be it through rebellion, be it through a coup d'etat, the powers that be are ordained of God. Hindi aksidente. Walang plano ang Diyos na nasira. The powers that be are ordained of God. Una, nilagay muna ni Pablo ang negatibo. There is no authority except from God. Then positibo naman, the existing authorities are from God. And our primary stance is to submit. Simula sa pinakamataas, sa presidente, hanggang sa pinakamababa, even sa barangay tanod. O sa mga justices, barangay justices. Tayo ay tinatawag ng Biblia na magpasakop. Ito ay tinatag ng Diyos, idinikri ng Panginoon, at ito ay integral part para mangyari ang sang-ayon sa pinlano ng Panginoon. Hindi lang sa kanyang mga mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. At nung pinag-iisipan ko ito, ang naisip kong magandang halimbawa ay maaaring kagaya ng panalangin. Ang panalangin ay hindi nagbabago ng kalooban ng Diyos. Ito'y kaparaanan para ma-accomplish ang kalooban ng Diyos. At gayon din sa ating pagboto, hindi ito magbabago ng kalooban ng Diyos. Kumbaga, ang gustong senador ng Diyos ay ito, pero dahil sa nag-iisang boto mo ay nabago. Hindi, kung hindi ginagamit ng Diyos ang boto maging ng hindi mga mananampalataya para ilagay ang mga taong kanyang inordina na mailagay para mangyari ang kanyang kalooban. So we do not control who will be elected. Ang Diyos ang may control nito. Pero meron tayong control sa boto na ibibigay natin. At mananagot tayo
dito. Ulitin ko ho, hindi natin control kung sino ang mananalo. Ang Diyos ang nag-ordina. Pero meron tayong control sa boto natin. At mananagot tayo dito. Pupuntahan natin ang verse number 2. We can say many more things. Verse number 2. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Again, whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Ang Diyos ang nag-ordain ng mga otoridad nito. Because civil government is an institution na inilagay ng Panginoon to rebel against the government is to rebel against the one who ordained it. Walang iba kung hindi ang Diyos. Therefore, if there will be any rebellion against a government, believers must be very careful. Kung magkakaroon man ng rebellion, kung magkakaroon man ng kudeta, at kung sakali man tayo bilang mamamayang Pilipino ay aagos sa ating dugo na patriotic, kailangan ho natin konsidera ng napakatindi na tayo ay una sa lahat bago maging Pilipino ay mananampalataya muna. Naalala ko ho yung payo ni Gamaliel sa mga nais maggumawa ng masama sa mga apostol nung sila inaresto sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5 verse 38, ang sabi ni Gamaliel ito, "Now I say unto you, refrain from this man and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught." Ang sabi ni Gamaliel sa kanila, bayaan nyo sila. Kung yan ay sa tao, mawawala yan. Ang sabi sa verse 39, "But if be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye be found" what? "Even to fight against God." Muli mga kapatid, ayaw natin na mangyari na tayong nagpapakilalang Kristiyano ay makikipaglaban sa Diyos in a way sa pamamagitan ng pagrebelde sa gobyerno na inilagay niya. Sana ho, wag niyong isipin na it's total submission, blind submission sa God. No. Nagbigay na tayo ng halimbawa kanina, yung midwives, si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, ang mga apostol. There are times na hindi dapat sumunod sa gobyerno dahil meron tayong hari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kapag ang gobyerno ay tumataliwa sa ating Panginoong Hesukristo, we ought to obey God rather than men. So sana maliwanag ho yun. Pero kung sakali man na magkakaroon ng gulo at iisipin mong lumahok, kailangan maging napakaingat at napakasusing pag-isipan na baka mamaya masumpungan mo ang iyong sarili na lumalaban ka sa Diyos mismo, sa kapangyarihan na inilagay ng Diyos. At yung mga lalaban dito, sabi ni Apostol Pablo, "And they that resist shall receive to themselves damnation." Anong sinasabi dito ni Apostol Pablo? First, God as the one who ordained that government will render punishment. Hindi ito baliwala sa Panginoon. And secondly, ang gobyerno mismo na inilagay ng Diyos ay maaaring magparusa sa mga nagre-rebelde laban dito. Balikan natin ang verse number 1. "Let every soul be subject for every to the higher powers, for there is no power but of God." Muli, this truth means that the authority of the state is delegated. Ibinigay ng Diyos ang otoridad sa kanila. At any directions or any actions ng gobyerno na humihiwalay sa utos ng Panginoon o sa trabahong binigay ng Diyos, ay ito ay nag-i-exceed sa kanilang God-given command or kanilang God-given duty. Muli nga ho, sa providensya ng Panginoon tayo nilagay ng Diyos sa kung saan sa isang bansa na meron tayong matinding kalayaan. Tayo nasa bansa na kung saan pag nagprotesta ka, hindi ka basta-basta babarilin. Meron tayong matinding kalayaan at meron tayong magandang kalayaan. Hindi perpekto, pero if you remember, a few years ago, nangaral na rin tayo about the government.
Ang gobyerno natin na hindi perpekto by a long means. Pero magpapasalamat pa rin tayo sa gobyerno natin. Bakit? Pag merong krimen, saan ka pa rin tatawag? Kailangan mo pa rin yung government. Tama? Tatawag ka pa rin ng pulis. And could you imagine, isang araw biglang mawala ang mga civil authorities. Kasama ang kapulisan at kasama ang militar. Gaano kagulo? So magpasalamat pa rin ho tayo. Gaano man ka-imperfect ang gobyerno na meron tayo. Ang utos ng Diyos sa atin ay magpasakop dito. We are blessed with a great deal of freedom, with rights dito sa ating bayan. But especially as God's people, we may not be able, hindi tayo dapat masumpungan na inaabuso ang kalayaan na ito at maging laban sa gobyerno na inilagay ng Panginoon. As we have studied before sa Romans 12 verse 18, may it be possible as much as light in you, live peaceably with all men. At bilang mga mananampalataya, ang primary duty natin ay magpasakop. Ang primary duty natin is to promote peace. But as we have said, kapag ang otoridad na ito ay lumaban na sa Diyos, as Peter and the other apostles answered, we ought to obey God rather than men. So ilan lamang ko ito sa mga konsiderasyon. Magpapailalim tayo at yung mga iboboto ko ay magagawa ko ba magpailalim dito? At yung bang iboboto ko, anong klaseng mga batas, anong klaseng mga patakaran, anong klaseng mga plataforma ang kanyang ipapatupad? Ito ba ay makadiyos? Ito ba ay ayon sa tungkulan na ibinigay ng Panginoon? O ito ba ay laban? So muli, tatawagin tayo nito sa mas matalinong pagboto. At yes, maaaring maging masakit ito sa ulo. Sadly, muli mga kapatid, hindi ito para ibaba ang sino man na Pilipino, pero sadly ang mga Pilipino ay madalas kung sino lang ang sikat, kung sino lang ang kilala, kung sino lang ang mas matunog na pangalan, ay iboboto na. Kilalanin natin na merong Diyos na naglalagay ng otoridad. At kilalanin natin ang Diyos na ito ay nagbigay sa kanila ng mga trabaho at mga gawain na kailangan nilang tupdin. At base sa obligasyon na ibinigay ng Diyos, ibase natin yung ating pagboto at maging yung pagpapasakop dito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan, sa iyong mga gabay, sa iyong mga pagpapaalala sa amin, O Diyos. Tulungan mo kami. Muli, Panginoon, sa marami, ang paksang ito ay sensitibo. Tulungan mo kami na maaaring meron sa amin na disendido na magbumoto at maaaring sa liwanag ng iyong salita ay na-expose ang ilang mga kamalian sa aming mga desisyon. Tulungan mo nawa kaming maging tapat. Ingatan mo nawa kami, bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom. Gabayan mo kami, Panginoon, maging sa bagay na ito. At nawa maging sa pagboto namin ay maluwalhati namin ang iyong pangalan. Ingatan mo po't kahabagan ng aming bayan, O Diyos. Muli, tulungan mo kami, Panginoon, na mapanatili ang kalayaan na maipangaral ang iyong katotohanan. Ang kalayaan na magkaroon ng pagsamba sa tunay na Diyos. At nawa, Panginoon, ay ilayo mo sa anumang bagay na masama ang aming bayan at manatili, Panginoon, ang kapayapaan at kami bilang mga mananampalataya ay maging instrumento sa pagpapanatili at pagpapalaganap nito. Ingatan, samahan mo kami patuloy, O Diyos. Salamat po na sino man, Panginoon, ng mga luklok, O Diyos, alam namin na may hinihintay kaming babalik na hari. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Nang aming pag-asa ay wala sa mga political leaders, kundi ang aming pag-asa ay nasa aming tagapagligtas na aming hinihintay. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Let's all stand up, please, at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, All Hail the Power of Jesus. All hail the power of Jesus.
grateful, being for the royal diadem and crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Oh, that with all the sacred throng, we at his feet may fall, we at his feet may fall, we'll join the everlasting song and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, mag-isa ating mga kasama online. Muli mga kapatid, I would like to encourage you, let's go back sa mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan throughout this week. Pagbulayan natin at hayaan natin gumabay ito sa atin, sa ating pamumuhay araw-araw at oo, maging sa ating pagboto. At sa naman tayo tinawag ng Panginoon, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin at tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po at nawa sa ating paghiwa-hiwalay ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu ay sa mabawat isa sa atin at patuloy tayong maging palamuti sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli ho, magandang tanghali. God bless. Dito tatapos ang ating morning service. Inihiningan ko po ang bawat isa kung maaari ay maupo lamang po muna. As we have said ho kanina, magkakaroon tayo ng mabilis